Nakikita ko yung negosyo ko na life-changing to. Ang ginagawa ko, sir, ganito. Pag tumagal ka sa akin ng 3 taon, yung tricycle sa'yo na. Kada isang tricycle, ang kota mo, 100 galon lang. Marami kaming kliyente. Yung kalaban nila, sa kanila lang umiigib ng tubig kasi lagi sila yung machines. Pero kung may tamang sistema negosyo mo, management, marketing, imposibleng babagsak yan. Imposible yun. Deal na ba yan? Oo, sir. Hindi ka na mag-abroad talaga. Saan yung ticket mo? Yung mabaho, makalawang, may burak, maputik, kulay kape. Kaya namin linisin yan. Mahirap magsimula ng walang puhunan. Ang kagandahan sa inyo, may puhunan na kayo. Huwag ka magre-release ng galon hanggat walang authorization mo. Gawa ka ng kasunduan na any damage or losses na container will be charged to the borrower. Para at least magkaroon siya ng responsibility sa'yo kasi pinahiram mo lang yun. Kami naman, sir, masaya kami na napagkakatiwalaan kami. At yung tiwalang yun, sir, ayaw na ayaw kong masisira. Itong delivery boy ko, 100 customer, hawakan mo to. Every Monday, ikot ka rito ha. So, routine niya, every Monday, ito lang. Ikaw naman, gagawin mo, hire ka pa ng isang delivery boy ulit. Hiring ka. Bigyan mo siya ng isang market ulit. Huwag mong kukumpetensya sa kanya. Market ka ulit sa isang lugar. Kung zone 1 yung tinira mo, zone 2 ka. Ikaw naman, delivery boy number 2 dito ka sa zone 2. 100 pamilya ulit. Angge, pag naka-100 customer ka, kahit half day mo lang tinarabaho, pahinga ka na. Enjoy mo na yung pamilya mo. Enjoy mo na yung vacation mo. Kasi naka-100 container ka na. 4 hours nagtrabaho, binayaran mo ng whole day. Buo bayad mo ha. Masaya yung delivery. Masaya siya. May oras pa siya sa'yo. Tama. Kagaya mo, gusto mo ng family time. Binigyan mo siya ng family time. Yung convenient mo, senior mo sa kanila. Nabigyan mo siya ng pagkain, trabaho, hanap buhay. Tama, sir. You know what I like to my business? Nakikita ko yung negosyo ko na life-changing to. Time will come, kagaya niyo, OFW ka, sir. Na hindi mo na kailangan mag-abroad. Kasama mo pamilya mo, kasama mo anak mo, na kumikita ka ng disente sa Pilipinas. Basta gawin mo yung sistema. Ngayon, if you can hire someone, may delivery boy number 2 ka na. Ito, nakaka-100. Yung isa, nakaka-100 din. Ilang container na pinag-uusapan rin sa isang araw? 200 na yun. Ang ginagawa ko, sir, ganito. Ikaw, delivery boy ka, sa akin ka. Pag tumagal ka sa akin ng 3 taon, yung tricycle sa'yo na. Kinita mo na yun. Nabigyan mo pa siya ng service niya para ingatan niya yung tricycle mo. Pag hindi nakakakota, tulungan mo makakota. Sir, nabawasan ako ng customer. Anong gagawin mo? Pumunta ka doon sa market niya, hamanap pa ng panibagong customer niya para mabuo mo yung kota niya. Ganun lang kasimple. Ngayon, ganito yan. Kada isang tricycle, ang kota mo 100 galon lang. 2 tao mo. So may 200 galon ka. May 2 tauhan ka na. Delivery boy pa lang yun. Hindi kasama yung refiller ha. Nakakakota na. Hindi ka pa satisfied sa 200, hire ka pa isa. Gawa-gawa ka ng ulit ng market niya. 300. Sir, napansin mo yung 300 na to. Yun pa lang yung 1/4 ng Gapan. Kasi 3 kayong water station, sabi mo. Not to mention, pwede ka pang mga ibang bayan. Yung ibang tubigan, pag tinamad yun, lagi sira makina, sa'yo magpaparipil yun, sir. Make sense, di ba? Marami kaming kliyente. Yung kalaban nila, sa kanila lang umiigib ng tubig kasi lagi sila yung machines. Para masustain lang nila yan. Siyempre, mawawalan sila ng customer. Or else, lilipat sa kanila yung... Lilipat sa amin. Yes. Para masuplayan lang yung demand nung... That's correct. 300 container, satisfied na ako dito. Kasi pag humigit pa dito, wala na akong panahon sa pamilya ko and whatsoever. Doon ka ngayon magkocontrol. Doon mo kukontrolin yung kaya pa ba ng level of stress mo. Marami kasing nagnegosyo ng tubig. May pera lang, pero mababa ng level of stress nila. Yung konting reklamo lang ng customer, may mga ganon. Kahit mga sekretarya ko, naturuan ko sila, sabi ko, yung trabaho. Pag nyo sa bahay, huwag nyo bibit-bitin yung stress kasi ayoko nang dala nyo hanggang bahayan. Trabaho lang. Pag minuro kayo ng customer, huwag nyo munang sagutin. Pero never pa naman kami namor ng customer, sir. Awa ng Diyos. Ibig sabihin, good pa rin ang service nila. Tsaka nakikita ko yung message Nakamonitor ako sa GC namin. Lahat ng messenger ng hawak nilang account, nakamonitor ako dyan. So far, wala pa naman, sir. Makikita mo sa mukha ko pag nagkasinungaling ako, sir. Hindi kita bubulahin, sir, dito. Pero kung may tamang sistema negosyo mo, management, marketing, imposibleng babagsak yan. Imposible yun. Tulungan niyo naman kami, sir, sa mga ganyang strategy. Pagdating dyan, sir, tutulungan kita. 100% nakalalay ako sa inyo. Pero siyempre, kayo pa rin yung tatrabaho. Opo. Marami po ang lumalapit dito, sir. Sabihin niya, Sir Alfred, thank you so much dahil sa inyo, naging nagumpay yung negosyo namin. Sabihin ko, naging instrumento lang kami para tulungan kayo. Tsaka, sir, yung negosyong yan, pag mabait po kayo sa tao, hindi kayo iwanan ng tao. Di ba, ang geno, Timoto, pinapalayas ko na, ipalumayas Deal na ba yan? Oo, sir. Hindi ka na mag-abroad talaga. Saan yung ticket mo? Ay, pakasunugin ko na. Pero wag lang yung passport. Pag kinamayan mo to, sir, ibig sabihin, your decision is final. Wala na, sir.
Dito na ako. Ito na, life-changing to, sir. Dito na ako. Dito na ako. Sensya na, iyak din ako kay ma'am. Dito na ako. Ang babaw kasi ng luha ko sa babae, pagka babae na yung nakakausap. Yung magandang babae dyan, na sexy, yon, wife ko yon. Nagbayad na nga sila, sir. Pagka kailangan mo, sir, nahihirapan ka sa marketing, nasa likod mo kami, sir. Package na yun, sir. Okay, done deal. 50% sir pag after Yes, sir. site Correct. visit. Correct. Upon installation, Yung remaining balance. remaining. After installation. Installation Oo. po. Pag na-install namin, tsaka nyo kami bayaran ng buo. Gusto niyo po ba this coming Saturday na, sir? Opo. Ang gawin natin, sir, ganito. Kapag may nakakalimutan ka, for example, nahihirapan kang i-manage, just feel free to call me. Set an appointment, usap tayo ulit. Hirapan ka sa marketing, sir. Tulungan kita mag-market. Ako na magsasabi sa'yo, hindi mahirap i-market. Napakadali i-market. Basta medyo makapal lang ang mukha mo. Tsaka, wala namang reason para ikahiya. Kasi in-offer mo malinis na negosyo. Totoo yan, sir. Eh, yung iba nga nag-aalok nga ng kung ano-ano, sir, di ba? Like, yung mga- Hindi nahihiya. Ikaw pa ba na serbisyo ang in-offer mo eh? Sa marami ng pagkakalaban niya, pero kung ang machine mo is top of the line ng Yes. mas adopt ka sa Tama. Tubig po. Pangalawang bote nyo na. Ano po ba to? Package na po ba itong nilalagay? Ay, hindi. Ito? Hindi pa. Ano lang po yan? Yan yung emergency machines namin. Table machine pa lang yan. Nasa kabila yan sa Manscaped. Pero makita mo yung machine kaliit. Design ko din yan, sir. Supply kasi namin, sir. Medyo maburak. Wala naman ang amoy na malat sa Okay. trabaho. Yung mabaho, makalawang, may burak, maputik, kulay kape, kaya namin linisin yan. Ang pinakamahal na filtration lang talaga pagka lilinisin natin yung tubig na maalat. Malayo kami sa dagat, sir. Pag maalat ang tubig, medyo problemado talaga tayo. Pero kaya naman natin. Dinisign ko nga ito pang tubig dagat eh. Kaya yung client ko sa Iloilo, inassist ko yan online na sila nagkabit, sila nag-install. 50-50 sila. Depending on water source. Ano ba yung quality ng tubig na napipilter natin? Kapag mas maraming tubig yan, mas maraming reject ang tatapon. Marami yung tubig eh. Pero kung malinis na yung tubig, siyempre, pwedeng baliktad. Mas malaki yung product, konti yung reject. Kasi malinis yung tubig eh. Ganun. We will calibrate it doon na mismo sa water na binigay ninyo. Sir, yung pwede po ba namin gawan ng paraan, yung reject na tubig na, is yun na ang gamitin namin daily use namin. Pwede, pero kailangan mo ng tangke. Maglalagay pa ako ng extra tank. Oo, extra Mga tangke. ilang- Kung gagamitin mo rin sa bahay mo, marami yun eh. Pero pwedeng 1,000 hanggang 2,000 litro. Meron naman ako mga tangke na yun. Kung kailangan mo, sabihin mo lang bago i-deliver para ma-free delivery natin. Oo, maisabay. Maisabay, oo. Meron akong 1,000 hanggang 2,000 liters. Okay na yun. Magkano po yung 1,000 liters nyo? Parang 22,000 yata ngayon eh. I-check ko sa price list para at least sure tayo. Oo. Para doon na lang kami kukuha ng pampaligo para malinis na yung papasok dun sa Yes. bucket. Pero sir, kailangan mo ng pump ulit doon. Ito yung bahay mo. Ito yung tangke. May tubig. Paano pupunta dyan yun? Okay. Kailangan pa uli magpagawa pala ng isang tangke. Motor pump. Motor pa. Deep well namin, sir. Ang makina horsepower is 1.5. Hmm. Kaya na nun. Kaya yun. Saka mo na isipin yung iba, sir. Si Mrs. ko, ganyan ang ginawa, ma'am. Sabi niya sa akin, Dad, kung tatanggalin ko yung stress mo, huwag ka na humawak ng pera para hindi ka ma-stress. Okay. Kasi kapag siya nag-budget, syempre, siya yung stress. Basta ang trabaho ko, bigyan kita ng customer. Bigyan kita ng benta. Yun din ang gawin mo. Makukuha ng mga customer na dideliveran. Wala ka stress. Marami naman tayo mga kaibigan sa lugar natin. Ayun. Walang dapat ikahiya kasi nga naman. Malinis na negosyo, malinis na serbisyo ibibigay mo eh. Pagka sir, umabot ka sir sa 300 container, invitein mo ako doon sa Gapan. So opening lang pala na-invite mo. Bira. Nagtataka ako sa ibang client ko, pambira. Nakaka-1,000 customer na. Hindi na ako ma-invite, ma'am. Eh. Busy na rin sila. Kasi sir, ikaw, man, dami mong customer na kausap. Kahit man ako minsan, ganun din eh. So, sobrang busy ko din. Kung minsan, nakakalimutan ko rin mga ngamusta. Pero hindi ibig sabihin na nakalimutan ko na sila. Yung isang kasing OFW na client ko, ang pinangalan niya yung shipping cargo nila kasi seaman siya. Helgalan. Yan yung pangalan ng barko namin, sir eh. E total, diyan ko naman kinita yung pang-invest ko dyan. Pangalan ko yan. Nahihirapan tuloy si sir pumisip ng pangalan. Ang pinakamahirap yung magsimula. Mahirap magsimula ng walang puhunan. Ang kagandahan sa inyo, may puhunan na kayo eh. Ito po ba, pinangutang nyo pa or ipon nyo na to, ipon nyo na. Itong negosyong to, kumakalat to, water station. Pagka medyo sanay ka na, okay ka na sa kota mo, medyo gusto mo pa ng challenge, yelo. Kalahating toneladang yelo na gagawa niyan. Pagka, laundry. Lahat ito ay negosyo na nagtutulong-tulong. Kung may customer na gustong manghiram ng container, dalawa lang ang option nila. It is either ipa-deposit mo sa kanya, kasi 250 ang presyo niyan eh. Kapag bebenta mo eh. Pa-deposit mo, ito, 100 piso. O kaya, bili mo na yung galon, magkano lang? 200, may kita ka na nun. O, bili mo na to, 200. O, kumita ka na.
Kasi pag bibili siya sa mall, 250, 225 eh. Pangit na klase pa yun. Yung sa'yo, magandang klase. So, mas maganda, kung bilhin mo, wholesale, o kanyan, 200 pesos, o 150 na lang, para magisuki mo lang. Huwag ka lang manakawan ng galon, huwag ka lang mawala ng galon. Si ma'am kasi yung management eh. Huwag ka magre-release ng galon hanggat walang authorization mo. Yung machine, madaling i-manage, madaling i-maintain. Ang mahirap i-manage yan, yung galon, kasi kung saan napupunta eh. May ibang mga customer, sir, mapagsamantala. Ang gusto nila, makuha yung bago mong galon, tapos hindi na ipaparefill sa'yo. O di sinulugay, napalitan ng luma yung galon mo. Pwedeng ibenta mo or pa-deposit. Ngayon, ganito, magpaparefill ako, huwag ko papayag ng refill. Kung gusto mo, sir, papayag po ako, salin. Ayan yung galon mo, ugasan ko, salin ko yung laman. Puwi mo yung galon mong bago, hindi napalitan ng luma. Yung galon ko, luma. Ako yung kliyente mo, ha? Ako, customer mo ako. Sir, ito yung galon mo, bago. Ito yung galon ko, luma. Uy, bagong water station to ah. Siyempre, luma nga itong galon ko eh. Pa-refill nga po ako, binigyan mo ko ng bagong galon. Hindi ko nare-refill sa'yo to. Bago na to eh. Ngayon, ako, wala akong obligasyon sa'yo. Hayan yung galon ko eh. Parang walang replacement. Walang Yes, palit-palit. yun. Galon ko. Yun. Ganun yun. Ngayon, may mga gustong bumili ng galon. Ito yung galon kong luma. Sir, pwede po pa-refill. Pa-refill ah. So, ikaw naman, ayaw mong mapalit yung galon. Sir, ka na, hugasan ko to. Refillan mo to. Sa water station mo, kaya ka nga refilling station eh. Paano ka naging refilling station kung pinapalit mo yung galon? So, pwede rin service niya. Swapping station ka, hindi ka refilling. Dapat nakalagay sa'yo, water swapping station. So, pwede rin pala yung lumang galon nila, kukuhanin natin, dadalhin natin sa bahay, re-refill natin, babalik natin. As long as they allow. Kasi kanila yun eh. Pero yung galon mong bago, wag mong ibibigay sa kanila. Doon ka malulugi. Doon na may mislook ng ibang operator na, sige, okay lang, palit ng palit. May pera ka lang, pero di mo ginamit isip mo. Mas mahal yung galon compare sa laman. Ganon yun. Ang tubig mo is 25 pesos. Ang galon mo is 145 pesos. Pag naswap po yung galon mo, lugi ka na. Pag may nagpaparefill sa'yo, actually, sa mga dealer mo, dapat ganon din. For example, Gapan Nueva Ecija. Sa Talavera, may kaibigan ako doon eh. Yung kaibigan ko doon, malakas yung grocery niya eh. Pare, supplyan kita tubig. Binagsaan kita 100 container dyan. Huwag mo ipapalit yung galon ko ha. May customer yun, paparefill. Refilling din siya, sasalin. Kaya pag kinuha mo yung galon mo, bago pa rin, sa'yo pa rin yung galon. Si ma'am na bala sa management, basta huwag ka papayag ng palit. Kasi pag pumalit ka na, wala na silang obligation. Not unless, papirmahin mo ng... Hassle yun ha? Oo, hassle. Tubig, hassle. Hassle yan. Tingin mo pa ng ID yan. Ganun ang ginagawa namin sa mga bagong customer. Diba, sir, ito, meron kang 300 container na in-order mo sa akin. Siyempre, ayaw mo mawala yun, ayaw mo malugi, diba? So, paano mo i-manage ngayon yun? Paano mo i-market yun? So, ang gagawin mo, pare, ito, customer bago, pahiramin natin ng galon. Mabait ito eh. May lumang galon yan. Sabihin mo, re-refill ko lang yan, pero hindi ko ipapalit. Huwag ka papayag ng palit. Hindi ka naman swapping, sabi ko nga. Etong galon mo na to, ang gagawin mo, either ipa-deposit mo or ipahiram mo. Pero pag pinahiram mo, papipirmahin niyo po ng customer information sheet. Ina-acknowledge siya na pinahiram mo siya ng ilang galon. 10, 5, 1. Parang ganito, gawa ka ng kasunduan na any damage or losses of the container will be charged to the borrower. Diba? Papirmahin mo sa kanya para at least magkaroon siya ng responsibility sa'yo kasi pinahiram mo lang yun. Tsaka yung ibang customer, bumili sa'yo, akala nila, property na rin nila. Yun ang iaalis mo. Pinapahiram mo lang siya. So, ingatan mo yan. Ngayon, kapag napalit ng luma po yan, hindi akin yan. Bayaran mo na lang 145 o 200 pesos yung isa. Bayaran mo na lang. Ganun ang diskarte dyan. Para hindi ka malugi. Yung puhunan mo bumalik. Pagka daw po yung bagong customer na... Yes, yun nga. Yun nga sinasabi nga. Papipirmahin nyo, ma'am. Kung gusto mo talagang ipahiram, wala kang choice. Kami yung magdi-decide. Kung kayo mag-decide, gusto kong makakuha ng customer pahihiram mo to. Pero pag pinahiram mo, papirmahin mo ng any damage or losses of the container will be charged to the borrower. May pananagutan siya sa'yo. Ang dami mong i-inventory din. Kahit na paano. Picture lang kami. Sige po, sige sir. Sir, nag-picture tayo, di pa tayo nag-uusap. Tiwala na eh. Tiwala ko sir. Hello. Pogi ng customer ko. Nagabayad na ng hindi pa kami nag-uusap. Thank you, Sir Alfred. Taga saan kayo, sir? Taga Novaliches, sir. Novaliches. Nagkape ka na ba? Yung tubig, okay lang, sir. Anong binili mo? Yung 22. Maganda yan, sir. Opo. Thank you so much. Hindi man lang kita na pamirienda, sir. Okay lang, sir. Galing na kami doon sa SM Rosales. Kumain kami din bago kami nagpunta dito. Ganun ba? Thank you, sir. Thank you. Tatay, Hindi ito last natin to. hindi ito yung last, ha? Bibili ka pa sa akin. Sana mapasya lang kita doon, sir, pagka na-invite. Thank you. May client ka pa. Opo. Papa, ingat po, Papa. One-way ticket ni Sir to, kaya kailangan ko mas maigi. Paalis na ng bansa, sir. Paalis na ako sa 25. Kinansel ko na sir. Paghahanap buhay na lang dito. Ingat po. Ingat po sa biyahe.
Taga Novaliches pala sila. Nakakatuwa yung mga customer dito, sir. Galing Cebu, galing Bohol. Kasi paano ko napapaship yung ganung kalala yung sa Zamboanga? Wala naman imposible. Ako, buong Pilipinas, I could say na nakarating na yung produkto ko sa buong Pilipinas. Sabi nga ni Tito Vic and Joey, mula Apari hanggang Hulo. Hindi ako, hanggang Batanes na ako, hanggang Tawi-Tawi na ako. Lumakpas na. Tumawid na ako ng Tuguegarao eh. Apari, di ba? Dulo. Doon na ako sa Batanes na. Umabot na tayo doon. Kami naman, sir, masaya kami na napagkakatiwalaan kami. At yung tiwalang yun, sir, ayaw na ayaw kong masisira. Kasi, sir, pag nasira tiwala sa'yo ng tao, wala. Hindi ka tatagal sa industriya. Nababalik. I'm proud to say na umabot naman kami ng 17 years sa kumpanya namin na hindi kami minumura ng customer. Tapos, sa 7 years consecutive number 1 manufacturer, hindi naman namin binabrag. Kumbaga sa amin, it's only a number eh. Number 1 is just a number eh. Ang matter sa amin yung feedback ng mga customer namin. One-way ticket mo yan. Eh kung nalugi ka dyan, sir, di wala ka nang pupuntang yung bansa. Kinancel mo eh. Pwede kang bumalik after 2 months. Kaya lang, reprocess ka uli ng... Oo, ng documents mo, papeles mo. Another CEO has born. Thank you for sharing me your story, sir. Ang diskarte natin dyan, sir, yung plumbing layout kasi ang importante dyan na susundin nyo. Kaya kayang basahin ng mason to, sir? Kahit di po mason, mababasa yan. Kasi kinolor coding ko na yan, sir. Ayan o. Ito yung mga drain line. Makikita mo naman yan. So kung yung lababo, ganito yung may forma. Ito, sir, yung machine. Ito yung sample ng machines, tangke. Kung hindi makuha, sir, kapag sa amin ng lababo, kami gumagawa ng lahat ng tubo. Libre yun. Dun sa 35,000 po kasi kasama na po lahat nito sa tubo niyo. Yes. Kasi sir, yan, yung mga tubo na yan, umabot ng 15 to 10,000 din yan. Linya pa lang ng tubo. Ngayon sa amin, parang yung lababo namin, umabot na lang ng 20 mil na lang yung lababo namin na stainless. Kasi sinagot ko na yung mga tubo. Yes. Yung orientation kasi, sir, nung pwesto, hindi magiging ganito. Okay lang. Kasi yung mga tubo, ililinya lang naman yun. Ang concern ko po, sir, kasi yung magiging harapan kung ipapagawa namin sa aluminum glass. Yes, yung correct. gagawa. Correct. So, yung taong magsa-site visit dun, sir, sa amin, Doon pa lang namin i-adapt yun. Ito, sample lang to. This is not the actual building ninyo. Binigyan namin kayo ng sample. At least, magkaroon kayo ng idea. Ano ba yung mga sukat na ginagamit? Para tayo paliwanag ng paliwanag. Diba? Ito yung mga sukat na ginagamit. Sa drain, ito yung mga sukat. Sa ilaw naman, sir, ito yung mga sizes ng ilaw, electrical line. Yan yung mga pwede niyong gawin. Pero since buo na yung building natin, established na yan, wala na kami magagawa dyan. What we're going to do on your site visit, i-adapt namin yung system namin doon sa building niyo. Okay. Pero itabi niyo pa rin. At mo sa amin, ano? Yes, sir. Yun. Sir, thank you so much. Thank you po, thank you, sir. Thank you so much, ma'am. Ingat po kayo sa biyahe, yung mga anak niyo nag-iintay. Sige. Salamat. See you. Tawag lang kayo, may problema o wala. Yun, another fruitful day sa Watermax Enterprises. And I hope guys, nagugustuhan niyo yung mga ganitong content. If you do like at nakakakuha naman kayo ng mga information regarding sa negosyo, tubig man or hindi, hopefully may natutunan tayo. Once again, this is Alfred Watermax, nagsasabing be blessed and be a blessing to everyone. Bye-bye. This is the life-changing decision na gagawin mo, sir. Nabanggit ko rin sa iyo kanina na itong negosyong to, hindi kasing stressful ng trabaho mo ngayon. Itong negosyong to, kapag nagawa natin ng tama, you will get your time freedom as you request. Even DTI, you don't know how to apply. Kami nang bahala for you. Kasi sa part ninyo, ang pinakamahirap na nagsisimula, wala kayong idea. With the right product na ibebenta mo sa right market, imposibleng malugi. Lalo na kung basic necessity. Ang kailangan lang experience. Experience will teach you to be a better entrepreneur. Ang isang pamilya, isang container yan, lalo pag mainit, araw-araw yan, sir.